Sa unang panahon, naa daw mga ngayam. Kung ato siya sa kabukiran. Wa siya nasayod kung nabay agila. Midagit siya sa agila. Dala siya dito sa langob nga naisalag. Ang mga parintipod niya, naghuna-huna nga wala na tong kuwan tao. Huna-huna siya lang namatay na siya. Moabot tong taas nga panahon. Naay nakitaan sa mga tao nga agila. Gikan sa kuwan sa langit. Katong agila ha, na dito ang kuwan tao. Nakaabot ng tao dito sa Yuta, wala siya samdi ang tao, bisag usa ka kwantatsa. So kadto, ang relasyon sa tao ug kanang agila nakaduol. Ako si Julito Ahaw, nagapuyo sa Barangay Salaysay, District Malirog, Davao City. Magtrabaho mi kuan kanang limpisa, magtanom mi kuan kanang blanghoy, mais, o mga kamuti. Katong nahinumduman ako, katong nakitaan ako ng kuan agila. Sa gamay pa ko, ako kahinumdum kuan. Katong nanay plano na ako, katong nakitaan ako ang agila, dito na ako nahinumduman, yun nga, magbintin og kuan agila. Very special ang Philippine Eagle dahil una, ito ay pambansang ibon ng Pilipinas. Ito ay makikita lamang sa Pilipinas. Kung titignan natin ang Philippine Eagle, siya ay isa sa pinakamaganda at pinaka-eleganteng ibon sa buong mundo. Unfortunately, nanganganib pa rin ang ating pambansang ibon, critically endangered. Ibig sabihin, kung walang gagawing aksyon ang generation na to, maaaring totally ma-extinct. So, this is Mangayon. Dito siya binaril. Okay? So, dito sa wing na to, the wound here went through and through. Nung dumating siya sa Davao, too much na yung blood loss niya. Like, hinang-hina na talaga siya. So, namatay siya in your arms? Yes. It's not a nice thing to experience at all. Kasi every eagle counts. Every eagle, kahit namatay pa yan, there's a story to be told. Sa pag-aaral na ginawa natin, we estimate na meron tayong 392 pairs of wild Philippine eagles. Ang unang importanteng banta sa buhay ng Philippine Eagle ay ang pagkawala ng kagubatan, no? Pagkaubos ng kagubatan. Ang pangalawa ding banta ay, of course, itong pamamaril. No? Meron pa rin ikang hunting culture
lalo na sa mga communities natin in the uplands. Pero despite yung threat status ng Philippine Eagles natin, marami na rin mga communities ang tumutulong sa pagprotekta ng mga Philippine Eagles at ancient nesting sites nila. Inis mga lami kaungkay na tikad ngana. Nakanaro ko. 1986, isugod na ko kuan, Spindler sa Igil. Hantod nga dugay-dugay naka-report ko og karon 5 ka salag. Sa tingin niyo po ba makikita natin yung agila? Basta magpakita siya, makita ang yun na. Pero di siya magpakita, di siya makita. Nasa sa kanya yon. Ang Imimit na natin ngayon yung field team ng Philippine Eagle Foundation. Hinahanap nila yung mga agila na nandito sa area na ito. Medyo remote yung location. Sila dato maglalakad mula rito. Pero ako hindi ko kakayanin yun eh. So mandadaya ako ng konti. Nag-hire kami ng mga habal-habal. Pero kahit ito, medyo madugo daw yung biyahe. So kailangan natin magtiyaga. Five, six, seven. Gaano kalayo ang lakaran natin? Ano po, mga 1 hour po pag kami ang lumakad po. Pag ako, Pag ikaw po, mga 2 hours po yata. Yun na. Dulas. Damo. Dulas kami. Dito sa tulay. Sige, una ka. Kaya? What an ordeal. Hello, Sir Ron. Hey sir, welcome to Taupan. Kamusta kayo? Asan na yung team? Andun po, Andun may may vantage tapo point. po tayo dun. Ah, tara. Tsaka observation post. Ah, okay. Kumusta na itong past few days? Ano yung situation dito? So far, for 3 days, ngayong araw na to, wala pang visual. Dahil din sa panahon siguro. Ayun sa panahon. Ano ba yung mission ninyo sa expedition na to? Yes sir. Actually, yung mission talaga namin is malagyan ng transmitter yung Philippine Eagle. Dahil doon, malolocate natin siya kung saan siya magpunta. Protektahan natin. As well as malaman natin yung territory nila. Dagang ginaglangang nagtiba ka no? Pag ganitong hinahanap niyo yung mga agila, ano ba yung chances usually? Yun talaga sir, medyo aminado akong mahirap.
Ano yung pupuntahan natin ngayon? Yung pupunta natin, sir, yung nest ng Philippine Eagle. Pahirapan to ah. Yung ganyan ba yung paghahanap ng mga nest? Ano ba yun? Mahirap hanapin. Oo, correct. Hindi ko alam kung paano ginagawa ni Pastor yan, pero kami sa PEF, talagang pahirapan, matagalang hanapan. Pero kay Pastor kasi, alam nila yung mga puno kung saan nakapwesto, pwedeng mapagpugaran. Ito na po ba yun? Ito na. Saan po siya banda? Makikita natin yung puno na to na may mga bagong tubong dahon. Oo. Sa gitna niyan may fern na nakababa. Papunta dun sa dulong, ganun yung nest. Bonux. Fern. Ayun, nakita ko na. Galing. Ayun, nakatago siya, no? Pero walang Philippine Eagle. Ayun siya. Yung nanay, nagpapakain. Ito yung eaglet. Yes, sir. Mga gaano ka bata pa siya niyan? Nasa mga 2 to 3 months. So hindi pa siya umaalis ng pugat. Ang kahalagan kasi ng puwet, Sir Atom, yun yung bahay nila. Through generations, may papalit sa kanila. Pipiliin pa rin yung the same trees na pinupugaran ng mga ninuno nila. So, yun yung target namin, ang maprotektahan yung mga nesting sites na yun, yung nesting trees na yun, ma-monitor, ma-measure. Sultihan nga ang pirmirong salag sa panukuan. Ngayon nga, kailangan ang agila, kailangan higugmaon siya og palanggaon. Gamay pa ko, modyo nagisuntis akong papa. So ang tud karon, ako pong nabutang sa ako ang kasing-kasing. Ngayon po na nasabi ni Dato na posibleng kayo yung sumunod sa yapak niya, ano pong nararamdaman niyo? Malipay yun, sir. Malipay yun kay wala dili ko katuo nga ako ang iyahang gipili nga mo sunod sa iyahang pagkanis finder sa agila. Gitudlo niya sa ako kung asa ang mga salag sa agila. Meron din bang kaba o takot? Oh, murag inga na, sir. Naadjod kay akong hunahuna nga basig ang dili na ko kung unsa tong naa sa gihimo sa akong amahan, basig dili na ko kaya. Bakit po siya? Kasaligan siya. Kanang guwapo gino siya mo kuan mo dala og kuan kanang matrabaho. Bakit po ba iniisip niyo nang ipasa yung responsibilidad ng pagiging nest finder? Pagpangandam lang, sir, kung ang atong lawas, di permitting kanang kusog. Kinahanglan pagpangandam nga mailisan po natay ka ilis. Aron mauswag ang kuan kanang magbantay og kakahuyan. Yung Mount Macabol kasi, sir, or Mount Macabol Alicoson Conservation Area, hindi siya nabibilong sa protected area na Mount Apo. Nasa labas siya. Pag hindi siya nakapasok sa protected area zone, pwede siyang gawing farm area, puputulin yung mga kahoy. May mga lupa dito na titled lands. Pero ang kina-special niya ay merong Philippine Eagle na nagre-nest dito since time immemorial.
Duman mga foundation, Philippine Eagle, nagtawang kita. 2022, sir. Na gusto mo laging po diri. Mo to gi babagan na mo. Hinungdan nga. Iwamig ko, pagpikisyon. Kadugayon nga, gipanganday sa taupan nga makatubig sila. Aron di, ang importante na mo sa kuan kanang pusaka. Aron ang kahoy, di na galason, kay way batuganan sa kuan kanang pusaka nga Philippine Eagle. Ibon ba yan? Ito? Yan. Yun po yung Brahminy kite. Brahminy kite. Sila yung mga common na mga species na makikita sa forest. Ito din ang kanilang habitat. Yung habitat nila kasama yung Philippine Eagle. Ano po yun? Yun yung sir, right hornbill. Right hornbill. Endemic sa Mindanao. Para siyang para siyang emotional roller coaster kasi tuwing merong may sasabi na, uy, may nakitang ibon, takbuhan dito, sisipatin ng binoculars, pero so far wala pa yung Philippine Eagle. So, Usay mga damguan ako, sir, kanang makitaan ako ginang gila. Usay ko kanang malipayon po sila. Usay gid mga kuan, mga istorya mi kuan ay mauning kuan ang bintino na lang. may gustong ipakita sa akin si Datu. Nahiram daw niya dun sa isa sa mga kakilala nila dito. Ano po ito? Shotgun? Pati nga po. Ginagamit pa po ba ito? Dito? Sa kuan na sa balay na nga, sir, gamitud na mo na kuan. Ang basta bahay mga na lang. na mga abusar sa mo mo na gamitud na mo. Pang pandepensa. Alipinsa. Mm. Pero sa kuan kanang pamusulong malanggam, kuan na, di na. Bakit po hindi na ginagamit? Ay na may blood sa mga DNR. Yung kung si Mamis DNR nga, ipaminting yun lang sa mga langgam. Ano, pwede niyo po ipakita kung paano ginagamit? Pag gano'n. Talaga yung masulod. Kung na iba, lagi ipisukuhan mo dire. Pagkasulod dito, anak ko pwede mo. Kung nanay kuhan dire. Pagka naibala, pagkita kagkuhan mga sa unang panahon, kung napagkakita mo, yung mga kabdito. Kahit anong mangyari, laging nakakasindak pag nakakita ng baril. Kahit na isang homemade shotgun na hindi na rin naman daw ginagamit. Pero madaling ma-imagine kung bakit napakadelikado para sa mga agila kasi hindi mo naman makokontrol yung lahat ng lugar. At yung pangangaso is still very much a part of activities ng ibang mga locals. Murag sa tao, sa mga tao, murag perminti yun ang kabalaka. Kay basig asan niya ibutang, kay di matamasabi kung asan niya bugawon ang iyang piso. Kaya kasagaran, katong may kaalam, makita ang yun agila, pusilon.
Pero di mo maiiwasan kasi na na minsan may mag-hunt ng wildlife, may makabaril ng Philippine Eagle kasi gawa din sa kahirapan, sa survival din ng tao. Yun yung dapat baguhin. Tuwing merong ganong mga instances na suspected or wala nang sign nung ibon, baka patay na, ano yung nararamdaman ninyo? Noong mga first few years na pagtatrabaho ko, siyempre may mga times na naiiyak ka rin. Kasi baka kasalanan mo rin, di mo nabantayan yung Philippine Eagle. Sa kasamaang palad, yung paligid natin ay medyo hindi na nagiging friendly for wildlife, kagaya ng Philippine Eagles. Pwede sa kita na. Unang kami pagkaon. Go ahead. So, in this particular expedition or mission, unfortunately, hindi tayo nakakita ng Philippine Eagle. Ano ang thoughts mo dun? Sa line of work namin, sir, nagiging normal na ganito na wala kang madat ng Philippine Eagle. At least may mga new plans tayo, plan B tayo sa the next time na babalik. So, importante sa trabaho niyo yung pagiging optimistic, ano? Yes, sir. Sa lahat ata ng larangan ng trabaho, naglabat optimistic ka on things. Kamagintan, ang satan? Red, kanang nadisturbo siguro ba pagkuhan, pagdagit. Nabro nga ng tinae. Ito na mo, Agila. Paminan ako, Agila. Kahoy. Higyan ko muna dun, sir. Sige, sige. Igel! Lumilipad, ayun! Oh my God! Nakita yung eagle! Andito na siya! Doon kadua kayo, gibatugan. Nakita ko. Kadapo, sir. Dapo! Oo. Ayun. Ang laki nga! Ang laki, no? Mas malaki pa, sir! Grabe! Natatarat na kami dito kasi paalis na kami. As in, literally, naka-impake na kami. Ano banda? Well, ayun, yun ba yun? Yung puti ang... Sir, andun siya. Puti ang ano, sir. Malaking kahoy. Ano yun? Puti sungat. Sabi mo? Ayun, no? Nakita ko na. Wow! Yun. Uy, lumipad! Lumipad lang yan, lilipad. Sabi ko sa inyo, makikita natin tayo. Mas malapit nga, sir. Actually. Hindi ko nababanggit sa team ko pero matagal ko ng pangarap makita yung Philippine Eagle in the wild. And I actually thought hindi na siya mangyayari kasi napaka-rare talaga niya. So I hope finally matupad yung kanilang objective, which is to trap yung eagle dito, malagyan ng tracking device para lalo pa siyang mapangalagaan.
Hi, Doc. Hello, Kumusta? morning. Si Datu Ahaw po. Pasok po kayo. Pasok po. Kamusta, Doc? Nice to see you again. Paalis na kami ng Davao City pero dumaan muna kami dito sa clinic ni Doc Bayani. Dahil nung isang araw lang daw, merong dinala dito ng Philippine Eagle na ni-rescue mula sa Malaybalay, Bukidnon. Dito yung bird. Let's lift this and then lagay natin. Sige. Okay. You can see from here. Actually, if lumapit kayo dito. One wing na lang niya, pero yung isang wing niya wala na. Tsaka sequence. So, isa itong juvenile Philippine Eagle. Mukhang binaril din sa kanyang pakpak dahil shattered yung kanyang wing at kinilangang i-amputate. So, nung nalaman ni Datu Ahaw na pupunta tayo dito, nag-request siya na baka pwede siyang sumama para makita yung agila. Magibatin ako kaluoy kay sakit kalo. Di na siya makalupad. Isang ko sa langit ang akong kaluoy. Sa Pilipinigyan nga, napudlan ko ang ako. Una ko agad naisip si Mangayon dahil pareho sila ng injury na baril din dito sa kaliwang pakpak. Ang kaibahan lang si Mangayon ay namatay, di na naagapan, pero itong ibon na ito, at least meron pang chance na mabuhay at magkaroon ng productive life. Hindi na siguro makabalik sa wild pero baka pwedeng maging part ng foundation as a breeder for education. So meron pang hope para sa kanya. Bagamat ang Philippine Eagles natin ay nangangani pa rin in the wild, pero nakita din natin na meron tayong fighting chance. We think malaking bagay ang combination ng effective law enforcement, education, and of course, yung addressing yung root cause ng poverty din. Para sa akin, naging part na siya ng pagkatao ko eh. Pag may mga balita kang naririnig na may nabaril, parang na-hurt ka in a way, na-challenge ka na gawin to. Kasi Pilipino din sila eh, yung mga Philippine Eagles. Ang isultan ako sa akong papa nga nagpasalamat ko sa iyaha no tungod kay buutan kay siya nga pagka papa. So ikaduha nga gipasalamatan ako sa iyaha nga kaning pagtudlo niya sa ako isip usa ka nest finder o sa pagprotekta sa agila. Bisag naamis kalisod, pero pada may bantay. Kaya, pama ka ng gugma. Mutong mga kuan sa yutang kabilin hangtod sa kahangturan. Magandang gabi. Ako si Ato Maraulio. At ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.